Ang atin pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa mental health. Kung meron po tayong physical health, meron din po tayong mental health. So, ang mental health ko ay kalusugan ng isip, emotion. So, ibig sabihin kung paano ka mag-isip, makaramdam, mag-handle ng stress, at makipag-relate sa ibang tao. Para kung physical health natin, minsan okay ka, minsan pagod ka, minsan kailangan mo ng pahinga o tulong. Kapag masama ang mental health mo, pwede kang madaling ma-stress, laging kinakabahan, nawawala ng gana, o parang ang bigat-bigat ng pakiramdam kahit di mo ma-explain. At hindi ka mahina kapag inaasikaso mo ang mental health mo, inaalagaan mo lang ang sarili mo. Actually, sa totoong buhay, marami sa atin ang sanay na magsabi ng okay lang ako kahit sa loob, pagod na. Ngumingiti sa labas, pero sa loob parang nauubos na. At ano ang karaniwang nararanasan ng mga tao? Of course, very familiar ang stress, pressure sa trabaho, school, pera, pamilya. Anxiety, laging may kaba, overthinking, takot sa mangyayari kahit wala pa yung stressor. Burnout, ubos na ang energy kahit simpleng bagay, tinatamad ka na. Kalungkutan o parang empty. You feel emptiness. Di mo ma-explain pero ang bigat sa loob. At kung nararanasan mo to, hindi ka nag-iisa. Marami ang dumadaan sa ganito, tahimik lang sila. May mga tao na mukhang okay sa social media pero sa totoong buhay, may dinadala palang mabigat. Kaya reminder sa lahat, maging mabait tayo. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. At kung ikaw, yung nakikinig ngayon, na tahimik lang, lumalaban, proud kami sa iyo kasi nandito ka pa rin. Hindi mo kailangang ayusin ang lahat ngayon. Ang importante, di mo sinusukuan ang sarili mo. At ano ang mga self-care na hindi luho at pangangailangan ng ating sarili? Matulog sa tamang oras, kumain kahit walang ganang kumain, tumanggi kapag pagod na, matuto tayong magsabi ng no, at magpahinga kahit di pa tapos lahat ng gawain. Iwasan muna ang taong toxic sa mental health mo kasi ang energy ho, natatransfer ho yan kung ang kausap mo ay toxic o negative. Pero ang therapy ay parang check-up ng isip. Kung ang physical ho natin, chine-check up, ang ating mental o isip, pag-iisip ay dapat chine-check up din po. At may mga approach tulad ng cognitive behavioral therapy na tumutulong sa pag-manage ng overthinking at negative self-talk. Hindi ka crazy o sira ng ulo kapag nagpa-therapy ka. Responsable ka lang sa sarili mo. At ano ba ang myth versus fact? So tandaan niyo itong mga to. Ang myth dito, para lang sa may sira ang ulo, ang mental health issues. Ang katotohanan po, lahat ng tao ay may mental health. Kahit sino pwedeng mapagod mentally. Another myth, kung malakas ka, di ka madidepress. Ang katotohanan po, kahit strong na tao, napapagod at nasasaktan din. Another myth, positive thinking lang, okay na. Ang fact ho dyan, nakakatulong ang positivity, pero minsan kailangan din ng pahinga at suporta. Arte lang ang anxiety, totoong pinagdadaanan niya ng marami, hindi siya simpleng kabalang. Myth, therapy ay para lang sa may malalang problema. Ang fact, parang check-up yan ng isip. May mga therapy gaya ng cognitive behavioral therapy na tumutulong sa pag-handle ng mga negative thoughts at stress. At paalala lang, ang mental health ay kasing halaga ng physical health. Okay lang mapagod, okay lang huminto sandali, hindi ka hinaan na humingi ng tulong. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, hindi ka nag-iisa. May mga taong handang makinig, alagaan ang isip, alagaan ang sarili. May mga tao na mas sensitive sa stress dahil lang sa emotional siya, overthinker siya, which is natural na personalidad niya. Yung mga chemical ho sa utak or brain chemistry or neurotransmitters,
posibleng kakaunti ang happy hormones niya, kaya ganun. Minsan, namamana sa pamilya ang pagiging prone sa anxiety o depression. So, apektado rin ho yan ng genes. At another reason is family at upbringing. Lumaki ka sa laging nagsisigawan na pamilya, mataas ang expectation sa iyo, kulang sa emotional support, at trauma sa pagkabata. Lahat po yan nakakaapekto kung paano ka humarap sa stress at problema ngayon. Pressure sa work, school at buhay. So, deadline dito, deadline doon, bayarin dito, bayarin doon, takot magkamali, pakiramdam mo laging may hinahabol, burnout sa trabaho o pag-aaral. Kapag tuloy-tuloy ang pressure at walang pahinga, bumibigay talaga ang isip. Social media at comparison, pwede rin hong cause. So, naiinggit tayo sa perfect life na nakikita online. Kinukumpara natin ang sarili sa highlight reel ng iba. Feeling natin na pag-iiwanan na tayo. No? Kaya kung kayo ho ay medyo may struggle sa mental health, wag ho kayo nagbabasa ng bashing sa inyo. Ang vitamin B complex lalo na ang B6, B12 at folate, importante ho ito sa paggawa ng happy chemicals or happy hormones ng brain. Kapag kulang ka ho dito, madaling mapagod, brain fog at low mood. Mas makukuha rin ho ito sa itlog, karne, green leafy veggies, beans, whole grain. Vitamin D ho, sunshine, vitamin. Pag kulang ka sa araw at vitamin D, pwedeng bumaba ang energy. Mas madalas makaramdam ng lungkot at mas tamad gumalaw. Kaya ho yung mga country na nasa North Pole tulad ng Canada and Antarctica, sa Canada ho, mas mataas ang incidence ng suicide kasi hindi ho sila naaarawan. Yung sunshine ho kasi, nag-stimulate yan ng production ng happy hormones. And actually, kahit po ngayon sa Pilipinas, mas marami ho ang cases ng suicide. Kasi ho, simula pagkabata pa lang, hindi na ho lumalabas ang bata. Puro na lang ho naka-cellphone at computer games. So, samantalang dati, lumalabas ang mga bata, magtitiko, maghahabulan, magha-hide and seek. Naaarawan ho sila at na-exercise sila sa patakbo-takbo nila at naaarawan daily. So, imagine ninyo ho yun, kung paglaki ninyo ngayon, wala nang sunlight, samantalang dati yung mga bata, may sunlight ho. Hanggang sa paglaki, naiipon ho yun. So, malaki ang difference ng bata ngayon at bata noon. No? So, makukuha ang vitamin D sa araw, kahit 10 to 15 minutes lamang ho. Sa isda, meron din. Sa itlog at fortified milk. Ayan, iron ho. Pag kulang ka sa iron, laging pagod, hilo, hirap mag-focus, pwedeng sumabay sa low mood. At makukuha ho ang iron sa red meat, atay, malunggay, spinach, and beans. Magnesium ho, ayan, isang mineral na nakaka-relax ng katawan at isip. Pag kulang ka ho sa magnesium, madali kang ma-stress, tense ang katawan, hirap matulog. Makukuha ho ito sa saging, mani, seeds, dark chocolates, and leafy greens. Another important thing is carbohydrates. Ito ho ang fuel ng utak. Ang brain ho natin kailangan ng energy. Kapag sobra ang pagda-diet o gutom palagi, it causes, irritable, madaling ma-anxious, low energy and mood. Mas okay ho kung complex carbohydrates like brown rice, oats, kamote, whole wheat bread. Actually, mas masarap po ang white rice but mas wala ho siyang sustansya kasi puro starch or sugar na po ang laman niya. Ano ang role ng good bacteria or probiotics? Ang tiyan ho natin ay merong trilyong bacteria. Some are good, some are bad. Kapag balance ho ang good bacteria, mas stable ang mood, mas smooth ang digestion, mas alert ang utak at mas malakas ang immune system. Pero pag mas marami ho ang bad bacteria, madaling ma-stress, irritable, anxiety or depression tendencies, may bloating at discomfort sa tiyan. At marami hong pasyente ang nabibigyan ng
antidepressant na yun naman pala ho ay good bacteria lamang ang kulang sa kanila. At eto pa hong isa, marami rin hong pasyente ang hypothyroid. So, ang hypothyroid ho, pagka-prolong at intense, nagkakos din ho yan ng depression. Ayan, nabibigyan din ho yan ng antidepressant. So, ang antidepressant ho kasi, hindi lamang yan, hindi ho niya na nagagamot ang root cause. So, kung hindi po, sinusuppress lang. Pag tinanggal mo yung antidepressant mo, depressed ka pa rin. So, kaya ho may mga taong, kailangan ho i-rule out muna yung good bacteria, baka kulang ka. I-rule out kung walang hypothyroidism, kulang ho sa thyroid hormones. Kailangan ho i-rule out na baka hormonal imbalance, pagka menopause na ho ang babae. At kulang ho sa nutrition sa pagkain tulad ng saging, wherein ando doon po yung happy hormones. May serotonin po ang saging, which is a kind of what? Happy hormones. Alam niyo ho ba na 90% ng serotonin or happy hormone ay ginagawa ho sa tiyan, sa gut, and ang good bacteria sa bituka ay tumutulong sa paggawa ng serotonin, dopamine, na nagko-control ho sa mood at stress. Kaya kapag kulang ang good bacteria mo, pwedeng bumaba ang mood at energy level mo. Ang gut bacteria ay nakaka-control din ng inflammation sa katawan. So kapag masyado marami ang bad bacteria, nagkakaroon ng systemic inflammation na pwedeng maka-apekto sa ating brain, which causes anxiety, depression, brain fog. Good bacteria ho, on the other hand, nagre-regulate ng immune response, kaya mas malinis ang signal papunta sa brain. At may direct line ho ang tiyan sa utak. Ang tawag ho dito ay vagus nerve. So, ang gut bacteria ho, magsesend ito ng signal na kapag ka ho, ayan, no? Dadaan ho ito. Itong nagdadala ng signal, vagus nerve, kung okay o hindi. At para ho sa may mga problema sa mental health o may struggle, dito ho makatutulong ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Ano ba ang meron dito? Meron ho kasi itong 15 powerful natural herbal ingredients na sumusuporta ho sa gut health. Pinalalakas ang good bacteria sa tiyan. Ang brain nagiging happy, ang mood nagiging stable. So bumababa ang harmful bacteria at parasite. So less ho ang stress, better digestion. At ang L-carnitine plus Garcinia cambogia na laman ho nito ay natural energy booster. So nakakatulong ho ito na mawala ang mental fatigue, mas alert, mas focus, mas productive sa trabaho o sa bahay. May mga antioxidant po ito at natural nutrients, which is stress fighter po ito. Tinutulungan labanan ang free radicals sa utak at mas malinaw ang isip, mas positive ang mood. At safe and natural po ito, no? So walang jitters, walang palpitation tulad ng ordinary coffee. Imagine niyo, isang cup lang ho bawat araw. Gigising ka ng energized ka, ready to face challenges, calm and stable ang mood mo kahit stressful ang araw mo. Brain fog, wala na hong brain fog. Focus ang memory mo at sharp. Gut health at digestion better. Physically, mas energized at healthy ka. Pati ho ugali mo, bumabait at positive. Hindi ho kayo masungit kahit stressful ang environment ninyo. So, ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, hindi lang ho ito isang natural na kape. No? Ito ho ay isang natural mental health booster. Energy enhancer pa ho ito at gut balancer. Lahat ho ito sa isang masarap na inumin lamang. Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Makiagaw na ho kayo